Good morning po, good afternoon, good evening. Welcome sa channel ko po, Tito Noise Vlogs. I hope nasa mabuti po kayong kalagayan mga kababayan ko. Nakasando na lang po ako. Kung dati-dati ako ay naka-sweatshirt dahil maginaw dun sa pinuntahan ko. Medyo mainit. Sa gabi, dito sa bayan namin sa Laguna is medyo warm siya. Hindi naman kainitan mga kababayan ko. Ganun talaga eh. Siyempre, balik realidad mga kababayan ko. Ang pag-uusapan natin mga kababayan ko, yan, di ba, last Wednesday, nagdeklara na si magiging Pangulo, si Sara Duterte mga kababayan ko, sa 2028. Ito kasi ang system niya mga kababayan ko. Maganda yung naging kilos ni BP Sara kasi itong darating na impeachment, kung sakali lang ipupunta na sa Committee of Justice, ilan ang member dyan? 39. Sigurado yan, ipapasok yan sa plenary. Pagbobotohan po yan ng mga congressman. So, yung mga congressman nga po, ay mag-iisip po yan. Ang kailangan palang boto, hindi pala 130 plus. Mga 112 o pagpalagay natin 120 mga babayan ko, 1/3 lang ng 300 plus na mga mambabatas dito sa mga titas. So mag-iisip ang mga congressman yan. Kung sakali man na ipunta yan sa Senado, impeachment court yan siyempre, di ba? So tatandaan yan ni BP Sara na magiging Pangulo sa 2028, yung bumoto na i-impeach si BP Sara mga bayan. Tatandaan niya, maski tayo, tatandaan natin mga DDS mga kababayan ko. Ang mangyayari niya mga kababayan ko, kung mananalo si BP Sara, yung mga bumoto ng mga congressman na to impeach her, ay mawala ng budget yan. Gutom ang mga constituents nila, mga babayan ko. Ganun naman talaga kaya BP Sara, kung sakali man na ikaw yung manalo, yung mga bumotong mga congressman dyan, na ma-impeach ka itong second impeachment mo, kasi last year, di ba, nabasura. Kasi talagang idadaan nila sa proseso daw eh. Yung mga bumoto na in-impeach ka itong 2026 na to, sa darating na 2028 na ikaw ang mananalo, sana nga, huwag mong bigyan ng budget. Iganti mo kami. Lahat ng mga Pilipino, hindi naman lahat, may mga dilawan pa rin eh. Mga Duterte, mga DDS, pakiusap namin, iganti mo kami. I-prosecute mo. Yung mga yung flood control na ituloy yan. Si Martin Romualdez, kasuhan mo. Si Saldico, kasuhan mo. Yung ibang mga congressman, kasuhan mo. Yung mga ibang senador dyan, kasuhan mo rin. Wala kang pipiliin. Ang alam ko mga babayan ko eh, ibang ugali ni BP Sara. Pag may kaso ka, kaso mo yan. Bahala ka. Dati si Pangulong Duterte, hindi ko alam kung napakiusapan yan. Alam niyo yung drug war, yung listahan dati. Yung dating congressman sa Pangasinan, nakalimutan ko pangalan lang eh. Hindi raw siya kasali sa listing. Hindi raw, mga babayan ko. Kaya, ito naman ang Liberal Party. Medyo nahihirapan eh. 9 na taon na silang gutom. Di ba dati si Noynoy nanalo. Itong si Erice, LP ito mga babayan ko. Pero parang pumapanig kay BP Sara, ano lang, per se, kasi wala nang medyo mabigat na kalaban si BP Sara mga babayan ko. Ito yung sinabi ni Congressman Egay Erice mga babayan ko. Tingnan natin ha. They are so afraid of a Sara presidency that they would want to sacrifice the truth. Talagang natatakot sila mga babayan ko. Ang mga LP, Liberal Party, mga anti-Marcos yan. Noon pa, 40 years ago, mga ayaw nila kay Marcos kasi di ba diktador daw. Tapos, kain, sila mga babayan ko.
Ayaw nila pag-resignin si Marcos kasi sa flood control issue. Kasi ang magiging Pangulo, automatic, ang VP. O, ito yung mga katangahan. Meron pa nga dyan isang yung abogadong falsifikado. Ha? Nako, kung sakali manalo si VP Sara, dapat balikan din yan eh. Bagay, opinion niya mga babayan ko. Yung falsifikadong abogado mga babayan ko, ang pangalan pa eh, may napakabanal. Kaya, ito rin natin si Irise. Ano magiging exit plan ng Marcos administration after 2020? Whoever will be the president, hindi sila sigurado na hindi sila ipoprosecute. Hindi. Yun. Siguro, sabi ko na nga ba eh, kung sakali manalo si VP Sara, balikan mo sila, VP Sara, or presumptive President Sara Duterte. Hindi kami papayag na hindi makukulong yan si Romualdez at saka si Saldico at yung iba pa. Si Ombudsman Boyeng Rimulya, hanggang 2036 pa ata yan, ang termino niyan eh. Ombudsman talagang nilagayan ni Marcos para kung sakali man si Sara manalo, hindi. Tsuri ko lang to. Sana mag-file ng impeachment yung mga kakampi ni Sara Duterte sa Kongreso na i-impeach yan si Boyeng Rimulya. Traitor eh. Di ba? Na to, walang plastikan. Kakampi mo naman kami, VP Sara, kasi binayaran lang kami. Hindi. Kung sino man nakakarinig dito, ako'y maliit na vlogger lang, hindi man ako sikat na vlogger. Ako'y napakaliit na porsyentong vlogger. Ito mo, 8,000 lang pang subscriber ko eh. Igante mo kami. Please, VP Sara. Ito rin natin kay Irise. alam Ay, mali. yung katotohanan at pinagtatakpan At ang kinakatakot ko, baka mag-isip sila na to extend themselves. Yung bansa po natin ngayon talagang nasa crossroad ng ito tama si Irise, although Liberal Party ito mga babayan ko, itong si Pangulo Marcos, wala nang pakialam sa sistema ng gobyerno natin kasi may pera na siya eh. Di umano? Totoo ba? Na yung 100 billion, yung 25 billion doon napunta sa'yo, according to Saldico, Pangulo Marcos? Wala kang tinraidor mo kami, tinraidor mo yung bumoto sa'yo. At ikaw naman, gadon, nasabihin mo, hindi mananalo si Duterte. May theory dyan mga babayan ko rin eh. May other side. Kung sakali man, ma-impeach si VP Sara, ang verdict is guilty, may option pa. Andyan si Baste, andyan si Pulong, mga kababayan ko. Hindi ko na alam kung talagang solid pa yan. Pero gaganti at gaganti kami. Ang magiging proseso niyan sa 2028, protest vote again. Ulitin natin hindi. Si Irise ulit. at nasa krisis. Ito po lahat ay dala ng pinakamalaking korupsyon na naganap sa kasaysayan ng ating bansa. The greatest. Talaga naman, ito yung pinaka-corrupt na gobyerno mga kababayan ko. Pinaka-corrupt na administration mga kababayan ko. Ang government kasi tayo yan eh. Kung wala ang mga buwis natin, walang mangyayari mga kababayan ko. Di ba? Wala tayong ipalalamon dyan sa mga mambabatas na yan, mga congressman, kung saan lugar ka, mga mayor natin, palamunin natin sila mga babayan ko. Ang sakit magsalita, Totoo naman eh. Ito rin natin. Your belief. Ay, ano ba yan? Kasaysayan ng ating bansa. The greatest heist in the history of national budget and infrastructure. May tumatawag. Sino yun? For Naba mo. the first 3 years of the Marcos administration, 2023, 2024, and 2025, Ang nagtatanggol lang naman talaga kay Marco, syempre, yung mga ibang vlogger dyan na
hindi pa rin namumulat. Karapatan nila yung mga babayan ko. Si Auntie Claire, pag tungkol sa korupsyon, di umano ni Marcos, tipid ang kasagutan niya. Pero pagdating sa mga Duterte, mabilis pa sa aras 4. Kaya Auntie Claire, stay put ka lang. Sa Marso, may magkakaroon na naman ng survey dyan. Sana, di ba, negative 3 si Marcos. Sana mag-negative 2 naman. At least, tumakas ng konti yung negative ni Pangulong Marcos. 0.45 trillion po yung insertions, diversions, at amendments na karamihan po Okay. ay napunta sa mga closed flood control projects. 1.47 trillion? Hindi na ba mababawi yan? Again, presumptive President Sara Zimmerman Duterte Carpio, please lang, kahit kalahati man lang dun sa mga nagnakaw ng kaban ng bayan, sana idemanda. May sana walang gawin na marahas na mangyari kay BP Sara, mga babayan ko. Ako'y ibang mga nating kababayan, natatakot din. Baka alam nyo na yung iniisip ko. Sa mga substandard projects, sa mga proyekto na talaga namang pinagkakitaan lang. For Totoo. example, yung Pat's Eye, nakikita yung maliwanag sa mga... Medyo puputulin ko na yan. Ako'y nananawagan ulit kay Senador Lacson. Magkakaroon ba ng hearing ulit? O tatapusin muna? Marami nagsasabi na tutakan ni Marcos, Senador Lacson. Parang naniniwala na rin ako. Yung isang vlog ko, sinabi ko, tuta ka ba ni Marcos at saka si Soto? Talagang akala nyo nakakalimutan namin ng flood control kasi may issue ngayon, natatakbo si BP Sara. Sa mga darating na linggo, babalik ulit yan yung flood control na yan. Ibabalik ulit yan, mga babayan ko. At saka, ano ba ngayon? Ano bang petsa ngayon? Sa Lunes, mga kababayan ko, 20 ngayon, di ba? 20, sa 23, February 23, ang ICC, ngayon lang sila magsasabi na kung anong klaseng demanda o anong klaseng kaso ang haharapin ni dating Pangulong Duterte, Rodrigo Duterte, mga babayan ko. Almost a year na pinakidnap o kinidnap ng ating sariling administrasyon ni Bongbong Marcos. Isa rin yan. Balikan mo rin yan, BP Sara, Pangulong Sara Duterte. Mag-shoutout na lang tayo kasi alam na natin yung nito yung sinabi ni Irisi, mga babae. Tingnan natin ulit sandali na lang. Highway, yung railing sa mga highway, pati na po yung mga solar lamps na nakikita niya sa mga highway. Ito po ay sa dahilan noong 2023, mga 300 million po sa national budget ay pinalitan. 300 billion pinalitan. Yung mga matitinong mga proyekto na pinag-aralan ng mga ahensya ay napunta po sa mga anomalyang proyekto. May nagsasabi na ang tandem daw, Lenny Hontiveros. Pasensya na po sa mga DDS iboboto ko naman talaga si maglilistro pa nga ako si BP Sara Huwag naman sanang dayain ang Comelec, sana bantayan natin, mga babayan ko. Ang aking prediction, BP will win, BP Sara will win, pero yung 32 million na nakuha niyang boto last 2022, baka bumaba po yun. Maybe siguro ang magiging lamang na lang ni BP Sara, sa akin lang to, opinion ko lang to siguro mga 5 million lang. Mananalo pa rin si BP Sara, pero
mababawasan sa ng boto, yung 32 million maybe maging 25 million or 27 or 28. Kasi may hindi boboto kay BP Sara, hindi boboto kay BP Sara ngayon, kung dati binoto siya, medyo iba, hindi boboto. At yung mga hindi man bumoto kay BP Sara, iboboto naman siya sa 2028. Madadagdagan. Ibig sabihin dagdag bawas mga kababayan ko. O, shoutout muna tayo. Ha? Basta natin, kung sino man mga maka-Duterte dyan, protektahan na lang natin si BP Sara. At yung mga anti-Duterte dyan, kayo na bahala kung anong gagawin nyo, kung anong mga paninira ulit. Kasi wala na lahat binato na kay BP Sara Ano pa ang maano niya? Kaya nga, impeachment na to, gusto ko rin talaga matuloy para masagot niya kung sino si Mary Grace Piatos. At, alam niyo ba kung sino si Mary Grace Piatos? Abangan ang susunod na kabanata. Shout out. Medyo napahaba ang mga 18 minutes to. Ate Ruby Vlog, Cherry P Vlog, Ma'am Shipe, Tuga Michi Tigerfield, Shirley Mendrano, Sinjin Vlog Official, Ken Russell, Pinoy Adventure, Evelyn Official ng Macau, DJ Oxys Stab, Elisa Deos, congrats again, Pretty Jane, Barona Vlog, Pretty Bonds, Mirna, napakaraming apelido, Alcantara, Bib, Air Purple, Eldong, si Dong Rebs, Smiley Face Channel, Boss Botchong, Bet Pilapil, Koki Hero, Missy Rosco, Chairman Juban, Nana Eva TV, Kim, Mayang Vlogs, Bayang Gudang, Simple Grace, Inaanak, Emilia Brosas, Doc Judes, Kaligatan TV, BGT, Myra T. Sanchez, Itchel Vlog, Ams Vlog, May Loves, Priya Official, Miss Arns, Junito Marinado, Cecil Bacus, Kapango Vlog. Yun lang mga babayan ko. Ang ating buod mga babayan ko. Good luck na lang po dun sa mga detractors si BP Sara. Keep on going. Batikusin nyo pa rin si BP Sara. Kasi, 2025. sorry. Batikusin nyo si BP Sara. Kung lalong binabati ko siya si BP Sara, lalong ang survey tumataas. 32% mga babayan ko. Maski magsama-sama sila, depende na lang po kung talagang magiging issue pa mga babayan ko. Pero, lahat na nga binato kay BP Sara mga babayan ko. Paki-like, share lang po, paki-subscribe. Salamat po, ingat kayo. Bye.